Magandang umaga, ito po ang Mike Abe Live. Sabay na nyo napapanood at napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abe Live. Ngayon pong araw na ito ng Tuesday, February 4 ng ating 2025 na nga po. Good morning muli sa ating lahat, especially sa ating mga kabayan sa ibayong dagat. Ano po na nakikinig din at nagsusubaybay dahil nga sa kung anong kaganapan dito sa ating bansa, mga balita sa loob at labas ng ating pamahalaan at siyempre Luzon, Visayas at Mindanao. Bago iba natin mga balita, balahin muna natin ngayong umaga si Professor J. Batumbakal, UP Professor at Maritime Expert. Ano ha? At marami tayong itatanong. Professor, si Mike Abe po ito. Magandang umaga po. Hi, good morning Mike at sa lahat po ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po. Salamat po. Ano ba ang, unahin ko itong bagong statement at sinabi ni Pangulong Marcos nung isang araw dun sa Ambos interview dahil yan yung sa tingin ko may tapang at may nasa puso ang sinasabi na kanyang ipinatitigil ang lahat ng ginagawa ng China. Kung gustong mawala ng China ang Typhoon missile, ano ha, dito sa ating bansa. Alam kong aware ka dyan, Professor. Ano ang dating nito? At ano ang tingin mo dito sa mga sabing ito ng Pangulo? Itigil ang karahasan, itigil ang panghihimasok, itigil ang pangharas sa ating mga mangingisda at Philippine Coast Guard at military, lahat-lahat na ipinatitigil ang ating Pangulo. Ano ang dating nito sa inyong tingin, Professor? Well, para sa akin po, syempre, medyo nasiyahan naman ako na sinabi niya yon dahil tama lang yon. No? Yun naman talaga dapat na posisyon natin. Dahil kaya lang naman nagkaroon ng ganyang development na tinanggap na rin natin na ma-install yung Typhoon system dito sa Pilipinas kahit temporary lang. Kaya lang naman nangyari yan dahil 2-3 taon na tayo talagang binubuli at hinaharas ng China sa ating karagatan, no? Tapos yung pinapalabas nila tayo daw ang gumagawa ng gulo. In the first place, kaya lang naman napunta diyan yan dahil sa gulo na ginagawa nila sa atin, no? Hindi natin ma-access ang ating sariling likas yaman dagat, yung mga fishermen natin ay inaapi, tapos tayo inaagawan, no, ng ating mga karapatan sa ating sariling karagatan. So tama lang 'yon, no? Na sabihin niya 'yon. Okay, sa tingin po ninyo, tatanggapin ba ng China ito o ano ang dating sa Chinese government nitong statement na ito ng ating Pangulong Marcos? Well, of course, hindi natin masasabi kung paano mag-isip yung mga taga-PRC sa ngayon, no? Given na ang lakas din nga ng dating nitong kumbaga demand ng ating Pangulo, no? Pero sigurado ko na magre-responde sila diyan, mapipilitan silang mag-responde diyan, no? Dahil nga pinapakita natin na pinanindigan natin lahat ng ating mga galaw at mga desisyon, no? Tayo kasi ay gumagalaw bilang isang sovereign independent country, no? Hindi nila matanggap 'yon. Pero siguro dahil nga nakita nila 'to, no? Medyo matauhan naman sila na tayo talaga ang hinahanap natin ay kapayapaan talaga at talagang sila naman ang gumagawa ng kaguluhan dito sa area natin. Mhm. Pero sa tingin ba ninyo, Professor, alam, nakakapagtaka na rin masyado silang agresibo, masyado silang parang walang pakialam sa Pilipino at mga Philippine law at international law. Alam nyo kasi, di ba nung araw, 2 years ago, 1 year ago, hindi pa naman natatapos para sa akin yung usapin na meron bang agreement na pinasok ang nakaraang gobyerno sa China? Bakit ganitong kalupit sila? Ano sa tingin mo, Professor, sa inyong pagsusuri? Kasi itong ginagawa ng China, walang pakundangan, ang feeling nila, kanila talaga ito Talaga bang nagkaroon ng agreement? Meron ba talagang naibigay or pabor sa China ang nakaraang gobyerno sa tingin mo, Professor? Well, of course, hindi naman tayo kasama doon sa loob at the time, no? Pero so far, wala namang umaamin na mayroong mga agreement. At kung mayroon mang mga, kumbaga, pagbibigay, no? Nangyari nga yun doon sa previous administration, no? Hanggang doon lang yun, no? Kasi mga secret and confidential agreements yan, hindi tayo dapat matali dyan, no? Lalo na kung ito ay isang bagay na dapat subject ng isang formal treaty, no? Definitely, yung pag-surrender ng ating mga karapatan, mga legal nating karapatan sa likas yaman dagat, hindi maaaring makuha yan ng sabi-sabi lang, no? Kailangan dyan ay formal treaty. Kaya nga sila siguro ganyang mag-albruto, no? At ayun nga, pinag-iinitan tayo, no? Dahil alam nila na wala silang pangahawakan, no? Kundi yung siguro yung fact na medyo natakot o na
na-impress nila yung previous administration. So gusto nilang ipilit na mayroong supposed agreement kahit wala naman. At pangalawa, kaya rin sila galit na galit, no? Kasi nga tayo kahit mali tayong bansa, no? At hindi tayo kasing lakas nila, nangangahas tayo na tumindig sa sarili nating paano na manindigan sa kung anong tama. Ayaw nila 'yon. Ayaw nila na china-challenge yung kanilang poder at posisyon, como sila yung siga dito sa Southeast Asia. Ayaw nila na makita na mayroong pumapalag. Dahil alam nila na pag napakita natin na pwede palang pumalag sa kanila, di lahat din ng ibang mga bansa dito sa paligid natin, ganun din ang gagawin. Kaya kailangan nila tayong gawing ehemplo dahil tayo mismo pinapakita natin bilang example, no, sa ibang bansa na hindi natin kailangan na basta maging sunod-sunurad lang como malakas siya. So dahil dyan, sa inyong paliwanag na yan, ay dapat talaga mas palakasin pa ang pagkakaisa ng mga Pilipino ng pagsuporta kay Pangulong Marcos para sa paninindigan dito sa West Philippine Sea. Para maipakita natin, hindi lang sa China, kundi sa buong mundo, kahit maliit tayo, pinaninindigan natin ito at magiging president na rin ito sa ASEAN na yung ibang mga bansa na mas malalakas sa atin, hindi nila pwedeng takutin din na ginagawa ng China katulad sa Pilipinas. Professor. Well, actually po, mas halaga nga na yung buong sambayan ng Pilipino ay magkaisa't manindigan dito at sumama nga po ang ating Pangulo dyan sa paninindigan na yan. No? Dahil lahat tayo ay mga Pilipino, hindi po to depende sa kung sino ang presidente dahil ang dapat dito nating iisipin ay ang buong sambayan ng Pilipino. Kaya tama lang po na nakikiasa tayo dito sa panindigan na ito na ang kanlurang karagatang Pilipinas sa West Philippine Sea ay para sa Pilipino, no? Ang likas yaman dagat diyan ay pag-aari ng Pilipino at dapat ang China ay sumunod sa batas internasyonal, no? Dahil matagal na nating napag-usapan 'yan at kahit sila mismo nung 1970s, no, pumapanig sila sa mga maliliit na bansa na magkaroon ng exclusive economic zone ng continental shelf para daw hindi sila mapagsamantala ng mga malalakas. Ngayong malakas na sila, biglang babaligtad sila. No? So hindi tama yon. So dapat natin talaga panghawakan ang batas at kung anong tama. No? At dapat nga nagkakaisa tayo, lahat ng sabayan ng Pilipino at ang ating mga gobyerno, lahat ng ating mga liderato, ultimo ang Pangulo, dito sa paninindigan na ito. Ang nakakalungkot lang, Professor, parang lumalawak yata yung pinupuntahan ang mga barko ng China. Kasi dati Palawan, Zambales. Abang ngayon may mga barko na rin nakita sa may lugar ng Pangasinan. Anong ibig sabihin nito? Para bang wala na talagang pakialam sila. Pupuntahan nila ang gusto nilang puntahan kahit na halos katabi na lang ng Metro Manila ang mga lugar na ito. Well, opo, no? Una, babalansehin po natin yan. No? Itong ginagawa nila na lumalapit sila dyan sa Pangasinan, mga 60 nautical miles, no? Isa pong paraan yan para nga tayo ay takutin, no? At kumbaga, magpanik tayo dahil lumalapit sila. No? Naninindak po sila. Dapat ipakita natin na hindi tayo kaya sa sindakan. No? Yung paglapit nila dyan sa Pangasinan, hanggat wala silang ginagawa, dumadaan lamang, no? Palalampasin po natin yan dahil lahat naman ng barko ng lahat ng buong mundo pwede namang dumaan lamang, no? As long as dumadaan lang sila. Pero kung ang gagawin nila hindi lang sila dumadaan kundi nananakot at naninindak sila, di tama lang na aalma tayo. Pwede nga silang pumasok sa ating mga archipelagic waters para lamang dumaan, pero hindi dapat ito kasama ng iba pang gawain, no? So hanggat dumadaan lang sila, okay lang dahil yan po ang batas. Pero hindi nun ibig sabihin na tayo ay parang helpless, no, na wala tayong magagawa para proteksyonan ang ating sarili. Kahit nagdadaan lang sila, papakita natin na tayo ay nagbabantay pa rin at naninindigan pa rin na kung dadaan sila, dapat ayon sa batas din ang kanilang pakikiraan. Professor, bago yung ibang tanong ko pa na ibato sa inyo, meron lang gustong magtanong dito. Kasama namin dito sa PTV4 si Patrick De Jesus. At yun daw, ayon daw sa AFP Western Command, may mga People's Liberation Army na. Meron ng Navy ship nga daw ho ang PLA. Yan ho sa lugar na ito. At mukhang, anong ibig sabihin yan? Hindi lang Coast Guard ito. Pag sinabing People's Liberation Army, ano nito? Sundalo na ito. ano daw pong masasabi nyo yan? Paano ito? Anong nangyayari dyan? Bakit well, ganyan? Again, no?
Opo, again, kalma lang tayo dahil naninindak lang yan, no? Nagpapakita ng kanilang mga barko at teknolohiya. Pero ultimately, kahit dalhin nila yan sa 12 nautical mile limit natin, ay wala silang, kumbaga, wala silang mapapanghawakan na gumawa ng iba pang bagay. No? Habang tayo ay fully entitled tayo para sa ating self-defense and national security. So kahit po lumalapit sila, no, hanggat wala silang ginagawang marahas, no, di palalampasin po natin 'yan. Pero at the same time, binabantayan natin sila, no. So wag po tayong kumbaga magre-react sa bawat galaw or Okay. wag tayong masyadong mababahala sa bawat galaw, pero tuloy-tuloy lang ang ating tinatawag na vigilance, no, yung ating pagbabantay. Dahil oras na may ginawa sila na labag sa ating batas at labag sa ating security, may karapatan tayo na umaksyon para proteksyonan ng ating security, no? After all, sila yung nandito sa lugar natin, no? So tayo yung may karapatan kung sakaling may mga mangyayari. Okay. Panghuli na lang siguro ang tanong, Professor, dahil nga sa alam na natin, bago ang Pangulo ng Estados Unidos under President Donald Trump. At alam natin kung ano yung mga pwedeng policy. Sa tingin niyo, ano ang magiging, lalo bang lalakas ang relasyon ng Pilipinas sa Amerika, especially sa issue na pinaglalaban natin sa West Philippine Sea, Professor? Well, siyempre, no, medyo maaga, pero so far yung mga signal, ika nga, no, yung mga pakikitungo natin sa kanila, yung mga usapan ay mukhang paborable naman sa atin, no? Dahil alam natin kung anong strategic importance ng Pilipinas sa kanila at alam din nila, no, kung anong value natin sa US. So dahil doon meron tayong mga mutual and converging interest, no? So hopefully hangga't yung mutual interest na yon ay talagang pinagbubuhusan natin ng atensyon at ng usapan, ay maging maganda sana yung mga next few years natin dito sa bagong Pangulo sa US. No? Mayroon tayong mga concerns sa mga kanyang aksyon at ginagawa, no? Pero so far, domestic yung yung focus nila. So bantayan lang po rin natin, no? Na yung kumbaga international nilang relations, no, ay hindi nga maapektuhan masyado nitong mga domestic issues nila. Okay. Panghuli na lang, ano po bang inyong pwedeng maging mensahe sa ating mga kabayan? Alam mo naman na nababasa mo sa social media, reaksyon nila parang masyadong agresibo ang taong bayan eh. Mas pikon ang taong bayan, mas galit ang taong bayan sa tingin ko dahil sa nangyayaring ito. Pero tulad ng sinabi mo, hindi naman pwede tayong makipag-away, kailangan maging mahinahon. So anong pwedeng mensahe mo bilang professor at maritime expert dito nga ho sa galit na ng mamamayan sa patuloy na pangharas ng Chinese government? Well, para sa akin po, okay lang magalit, huwag lang maging mapusok. No? Pwede po natin gamitin yung ating galit at kumbaga i-channel yan sa ibang mga activity na nakakatulong sa ating sambayanan. No? So for example, yung pakikipagtulungan natin sa armed forces na mapaayos nga yung ating monitoring and surveillance, dapat tulong-tulungan tayo dyan dahil napakalawak po ng ating katubigan at marami talagang tayong dapat bantayan. No? Yung mga pagdaan ng mga barko na yan, no, makakatulong po ang ating mamamayan sa kahit nasa baybayin sila na magkaroon ng parang reporting system sa bawat galaw nila, no, kung saan sila nanggaling at saan sila patungo. Nakakatulong po yan, no, para sa pag-secure ng ating bayan. So yung mga ganung klase po, no, kasama na yung mga pag-volunteer o kaya pagsama dun sa mga reserves, no, yung mga pagtulungan, no, sa Coast Guard, Navy, Air Force and Armed Forces para bantayan ang ating mga katubigan. Lahat po yan nakakatulong. No? So para po hindi naman tayo yung kumbaga nagmumukmuk lang o kaya nagagalit lang sa isang corner sa bahay, eh meron naman tayong maiko-contribute na konkreto, no, para sa ating security para maging mapanatag naman ang ating kalagayan. Okay. Professor, salamat po sa oras, pagtanggap nyo ng aming tawag. Mahalaga po ang inyong mga paliwanag na ito sa kaalaman ng mamamayang Pilipino dito at sa abroad. Good morning, Professor. Salamat po. Welcome po. At magandang umaga din. Professor J. Batumbakal, UP Professor nga po at maritime expert. So, malinaw ang mga paliwanag niya at naintindihan natin. Pero kailangan pa rin natin hong palawakin yung ganyang impormasyon para naman maibsan yung galit na ng mga mamamayan tungkol dito. Pero at least nakikita naman natin ang galaw ng ating Pangulo na talaga hong pinaninindigan ito sa kahit saang
lugar siya magsalita at magpunta, pinanindigan ang teritoryo ng Pilipinas. Okay? Exclusive economic zone. Okay? Tuloy ang mga balita, 21 minutes na after 9 o'clock na umaga. Simula na po ngayong araw na ito, February 4, ang unang pagdinig ng Kamara hinggil sa pagkalat ng fake news or disinformation online na nanggagaling mas kilala sa mga vloggers. Ano ha? Nasa 40 social media personalities ang imbitado bilang resource person sa pagdinig ng inaasahang dadalurin o sa pagdinig at inaasahang dadalurin ang mga kinatawan representative mula po sa Facebook, Google at TikTok at pangunahan ito ni Laguna Congressman Dan Fernandez ang nasabing investigasyon. Actually, 3 komite yan. Committee on Public Order and Safety ni Fernandez, ang chairman ng at Committee on Committee on Information and Technology, at saka Committee on Public Information. So abangan natin, maya-maya po yan, 9:30 ng umaga. Mga 10 or less, more or less, magsisimula rin yan. Sa isang pahayag, sinabi naman po ni Senador Bato de la Rosa na siya ay huling pasahero. Yan yung tinatalakay ko sa inyo kahapon. Dinidinay pa nung magaling na spokesman ng KAAP, tinamaan ng KAAP na yan, oh, na huling pasahero na sakay ng helicopter na minamaneho tuloy. Helicopter nga po na bumagsak na ang pilot dito ay babae na si Julia Lori Monson. Ano ha? At bago ito anya ay bumagsak dyan ho sa may Gimba sa Nueva Ecija noong Sabado, February 1. Personal naman anyang binisita ni Senador, nakasama si Senador Bongo ang dating Pangulong Duterte, ang burol po ng noong isang linggo. Okay, so nakikiramay sila. Ang istorya nga po dyan, tulad ng sinabi ko kahapon, si Bato ang isinama dyan at yung kanyang bodyguard, dinala siya sa Baguio City. Tapos nung pabalik na, mag-isa na yung pilot. Nag-refuel sa Pangasinan. Pagdating ng Pangasinan, after mag-refuel, babalik na siya na dito sa Manila. Ay nadisgrasya, bumagsak nga ho dyan sa Nueva Ecija, patay. So, maswerte pa rin si Bato dahil hindi nakasama ng pagbagsak. Kung nakasama bumagsak yan, di durug-durug yung Bato. Buti na lang nakababa na siya. Pangalawang buhay na mo yan, Senador Bato. Isipin mo, ikaw ang sakay, pagbalik sa kanadisgrasya, nung sakay ka, nung mabigat ang sakay ng chopper, walang problema. Nung wala nang sakay, kundi piloto na lang, saka bumigay. Kaya laking pagpasalamat ka ba to? Magsimba ka sa lahat ng simbahan na pinaniniwalaan mo dahil pangalawang buhay mo yan. Isipin mo, sakay si Bato, napakalaking tao, pagkatapos meron pa siyang 2 bodyguard na kasama, 3 sila, pati yung pilot, 4. Ang bigat noon. Paano naiakat na ilipad ng Baguio City? Nung pababa na nawala ng laman, saka na disgrasya talaga, Kaya si Bato, dapat, sir, magbago ka na. Magpakabait ka na, sir. Baka may mensahe niyang pagkakaligtas sa iyo. Hindi ko naman pinangungunahan dahil talagang bihira po yung ganyan sitwasyon. At nakakatakot na sitwasyon talaga. Anyway, Senador, kumusta ka na? At sana ay matindi ang mensahe niyan. Magbabalik pa ang ating mga balita, siyempre dito po sa Mike Abilay. Tuloy na natin ang ating mga balita. Bilis kasi ng oras. Idineklara ng Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. ang food security emergency sa bigas. Ito ay batay sa mga rekomendasyon mula po sa National Price Coordinating Council o NPCC at Food Security Emergency. Dahil na rin anya sa extraordinary na pagtaas ng presyo sa lokal na bigas na nagpapatuloy sa kabila ng mas mababang gasto sa world market at pagbawas ng mga taripa. May sabotahe dyan, Sekretary. Ayusin mo talaga yan. Anya nananatiling mataas ang halaga ng regular at saka milled rice ng 19% at 20% kumpara naman sa nakaraang taon. May nangyari nga. Sa ngayon ay meron pa anyang buffer stock ang National Food Authority na humigit kumulang sa 300,000 metric tons ng bigas. At kalahati nito ay maaaring ilabas sa susunod na 6 na buwan upang matiyak anyang sapat ng supply para sa mga emergency at pagtugon sa kalamidad. Mananatili ang bisa ng food security emergency hanggang bumuti ang sitwasyon. Ayun pala, daming stock talagang meron nagsasabotahe.
Yan ang economic sabotage. Kaya yung batas na pinirmahan ng Pangulong Marcos noong nakaraang taon, kailan ba pinirmahan yun? September, October. Basta bago lang, last quarter yata ng taon. Tungkol sa laban sa economic sabotage. Ayan na, ipairal na ninyo kasi. DA, kayo magpapatupad ng ganyang batas para ho panagutin ang mga taong sumasabotahe. Ang linaw na merong stock, mababa na, dahil mababa na ang taripa. Bakit mataas pa sa merkado? Merong umaabuso. Sigurado yon, wala nang iba. Okay? Nakapagtala ang Bulkang Kanlaon, ang dalawang pagbuga na naman ng abo ng tumagal daw ng 2 hanggang 6 na minuto. Ayon sa PBOX kahapon, February 3 kahapon. Ngayon 4 di ba? Naitala rin naman ngayong araw na ito ng 20 volcanic earthquakes, kabilang ang 2 volcanic tremors na tumagal ng 2 minuto. Ibig sabihin, hindi normal. Talaga nag-aalborota talaga itong Kanlaon. Ano bang kasalanan ng mga taga-Negros? Ang babait naman ng mga taga-Negros, di ba? Mga makadiyos, makatao at makakapwa ang mga taga-Negros. Good morning po sa mga taga-Negros. Bakit kayo ay ginigimbal-gimbal nitong bulkang ito? Dahil dyan ating aalamin mula sa Office of Civil Defense kay Director Joel Pistrain, ano nga po, ng OCD. Siya ang Director ng Region 7. Ayan, ang OCD ay under ng Department of National Defense. Director, magandang umaga po. Muli. Magandang umaga po, Sir Mike, at magandang umaga rin po sa lahat po ng nanonood at nagbabantay rin po kasama po natin. So ano na bang nangyayari nga? Bakit kailan lang tayo nagkausap? May yung alborotong ganito. Ito na naman. Talagang ayaw tumigil ng Bulkang Kanlaon. Ano ho ba talagang nangyayari? Base sa report ng natatanggap ng Office of Civil Defense. Yes, sir. Actually po, yung dalawang pagbuga po ng abo po kahapon, medyo konti-konti pa yan. Nagkakaroon pa nga ng times 7 beses po sa isang araw. At nagkakaroon din po ng times na umaabot ng 1 oras ang pagtuloy-tuloy po ng pag-aalboruto po o pagbubuga po ng abo ng Mount Kanlaon. No? Kaya ibig po sabihin po nito, technically speaking, Mount Kanlaon is still erupting. At sa atin pong pananayam sa PBOX, sinasabi po nila na sa pag-uugali po o sa behavior ng Mount Kanlaon, meron pa po silang tinatawag na culminating activity for the volcano. No? And as of now, hindi pa po tayo umaabot doon sa culminating activity na yun po ang bibigay hudyat na magiging downtrend na ang activities po ng Mount Kanlaon. Kaya po ngayon pinaghahanda pa rin po natin ang ating mga kababayan po sa paligid po ng bulkan. Mm-hmm. Well, yan ang concern namin. Yan ang concern namin at saka ng Malacanang. Ang kalagayan ng ating mga kababayan. Ilan ba ang evacuation center? Ilan ang evacuees na binabantayan dyan po ng national and local government dahil dito sa bulkang ito? Director. Sa ngayon po, ang evacuees po natin, umaabot pa rin po ng 7,000 dito po sa Canlaon City. At mga halos ganun din po ang bilang po sa the rest of the Negros Occidental. Kasi po itong Canlaon City, ito lang po yung nasa Negros Oriental. No? So ating pong mga evacuees dito po sa umaabot pa rin po ng 7,000 pa rin, lagpas po 7,000 kasi hanggang ngayon hindi pa rin po natin pinapayagan ng ating mga kababayan na makapasok po sa loob ng 6 kilometer radius. O tatawag natin expanded danger zone. No? Kaya po yung iba naman po hindi naman dahil sa pinauwi, pinapayagan lang pong lumabas po itong mga kababayan po sa evacuation centers. Kung sila po ay tutuloy sa mga bahay ng kanilang mga kamag-anak na either nasa labas ng 6 kilometer radius zone o minsan nga po mas minamabuti nila na lalo na kung mga vulnerables like mga bata at saka matatanda po at kasama na nila mga buntis, hinihikayat na rin po nila na lumabas na rin po muna ng Canlaon City para kung sakaling magkaroon ng worst case scenario, bawas na po yung mga tao po kailangan pa po nating ilikas. No? Okay. Kaya po yun po ang natin ng sitwasyon po ngayon sa Canlaon City. Pero
ang kalagayan nila ang gusto nating malaman at nang malaman din ng Malacanang. Ano, sila ba ay hindi nagkukulang sa Yes, sir. mga pangailangan pang-araw-araw, lalo na mga kabataan, lalo na senior citizen, pagkain, medicine, water, at kung ano-ano pa. Kamusta ang supply at ayuda sa kanila ng local and national government? Director. Yes, sir. Ang approach naman po natin is a whole bureaucracy approach. The whole government approach po. No? Kaya po hindi naman po OCD lang ang gumagalaw po dito. Kasama po natin ang DSWD, ang DOH, pati na rin po ang Department of Agriculture kasama na rin natin. Kasi dito po sa Canlaon City, ang number 1 po nila livelihood is agrikultura. Kasama rin po natin dito ang DOLE kasi kailangan din po natin, hinahanap po natin ng konting livelihood din po ang kanilang yung ating mga evacuees. At lately rin po kasama rin po natin ang TESDA at hinihingan po natin sila ng curriculum na pwede po ituro doon sa ating mga evacuees para naman po kung sakaling yun na nga, mawalan na nga sila ng kabuhayan dahil po sa agrikultura, mabigyan po natin sila ng alternative na kabuhayan po. Tungkol naman po sa pagkain, may mga tumutulong naman po and the Office of the President has been helping the city handle this. Kasi libo-libo pa rin po ang pinakakain araw-araw po ng ating local government unit po ng Canlaon City. Ang ginagawa nga po nila is that they provide for lunch and dinner. Pagdating po ng breakfast, ang ginagamit po nila ay yung family food packs naman po ng DSWD. Kasi puro dilata po yun. So yun yung mga okay po pang-almusal po ng ating mga kababayan po doon. And then pagdating po ng lunch, yun po, Okay. sari-sari po mga protina po ang binibigay po ng ating LGU. Nagaling din po, either binibili po nila dahil meron naman po silang na iipon ng konting pondo or ito po ay binibigay din po sa kanila ng ibang mga LGUs or other organizations, whether private or government. Well, tumatagal ito at hindi natin alam kasi uncontrolled pagka-bulkan. Wala tayong nakakapag-predict niyan kung kailan matatapos o mananahimik ang bulkang ito. Pero gusto ko malaman, yung totoo lang, ang mga tao dyan kaya pa ba nilang magtiis? Kaya pa ba nilang bang pakiusapan ng gobyerno huwag umalis? Alam kong napakahirap tumira sa evacuation center. Hindi normal ang buhay na yan kahit pa maraming ayuda. Meron bang pagkakataon na meron ng gustong umuwi o meron talagang tumatakas na dahil nga ho sa aburidong buhay? Yung totoo lang, Director, ano po meron po. sitwasyon totoo? Paglabas naman po kasi ng evacuation centers, hindi naman natin pinagbabawal sila eh. Ang pinagbabawal naman po natin yung pagpasok po ng 6-kilometer radius, extended danger zone. Doon po sa 6-kilometer danger zone, naglagay na po tayo ng augmentation po ng manpower from PNP. Katulong po din dyan ang 33rd Brigade po ng ating pong Army. At ito lang pong last week, end of last week, nagpadala po ang ating pong Regional Office 7 ng PNP. Pinamumunuhan po yan ni Brigadier General Red Maranan. Nagpadala po siya ng 200 strong police PNP personnel to help in the augmentation po pagdating po doon sa pagsisecure ng 6-kilometer radius. At kung sakali pong pumutok nga, pagtulong din po sa pagpapalikas po ng ating mga kababayan po sa Canlaon City. Okay. Mahirap po, tama po kayo. Mahirap, hindi naman po simple na ang mga tao po natutulog sa hindi nila sariling tahanan. Kaya rin naman po hanggat maaari, ginagawa po natin ang lahat natin maging komportable po sila doon. Okay. Binibigyan po natin siya ng mga pang-leisure na activities. Katulad po nung Pasko, nagbigay tayo ng panglaro, mag-badminton, mag-chess, mga ganyan po. Para lang po, yung kanilang pong pag-iisip na hindi yung mabore masyado. And ang DepEd din, kasama po natin, partner din natin DepEd. Bagamat din po na yung DepEd, alam naman po natin ang policy ng DepEd, dapat umaalis tayo sa hindi natin ginagamit ng more than 15 days ang kanilang mga paaralan po as evacuation centers. Wala rin po kasi tayo mapupuntahan para po sa ating mga evacuees.
Kaya ang ginagawa po ng DepEd, nagkakaroon din po tayo ng, o sila po, ng blended na learning. Nagtuturo din sila kung saan yung mga estudyante natin sa eskwelahan, gumagawa na rin sila ng mga klase po doon. Okay. At nagpapasalamat din tayo sa pag-intindi mula Salamat, sa Director. DepEd, mula po kay Secretary Sani Angara, hanggang po sa regional office po, pinamumunuhan po ni RD Sala Jimenez, pati na rin po ang kanyang pong mga opisyalis Okay po. Okay na po. sa SDO ng Caloocan City. Po. Salamat, Director. Salamat sa update at mabuhay po kayo. Ingat at sana makarecover na sa lalo madaling panahon ng mga tao dyan. Salamat, Director. Pakihatid na rin po ang aming pong pangangamusta po mula po kay Secretary Chodoro at sa kay Yusek Ariel ni Pomosena po ng CDA. Salamat. Magandang umaga po, Sir Mike. Magandang umaga po sa lahat. Okay, mga kaibigan, si Director Joel Eristen po ng Office of Civil Defense, Region 7, Negros. Ang pinag-usapan po namin, mga biktima ng kanlaon. Kasi araw-araw halos nagpaparamdam ang kanlaon kung bakit hindi natin alam. Kalikasan ito. Uncontrol yan. Kahit PBOX, hindi ko masasabi kung kailan mananahimik yan. O, sige, tuloy ang ating mga balita, 9:39 ng umaga. Isa sa isang pahayag daw sinabi ng House Secretary General Reginald Velasco na itatransmit na, naku, tagal-tagal mo kasi Velasco na ang kanyang tanggapan daw po sa House Speaker ang sa loob ng linggong ito. Ito, nangako na naman ito, mama ito, Mr. Pangako ito Itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Alam nyo, Mr. Velasco, kaya kita tinatawag na Mr. Pangako, tuwing kang i-interviewin, next week, ilan linggo nang nakakaraan yan. Sa lahat ng interview sa iyo, lagi sinasabi mo, next week ipo-forward ko, next week may mangyayari ito, next week aming action nito. Ay ano nangyari? 2 buwan at 2 araw na sa opisina mo. Alam nyo, kung si Sara Duterte may paglabag sa batas, betrayal of public trust, ito si Velasco, may ano din ito, may betrayal of public trust na rin ito, mamang ito Secretary General ka lang ng Kongreso, pinatagal mo ng 2 buwan at 2 araw na, yung impeachment na yan, labag na yan. Kasi ang alam ko, Mr. Velasco, 10 to 15 days lang dapat sa opisina mo yan. Ay bakit tumagal ng December 2 yan ipinail ngayon February 4 na. Anong inihintay mo? Hinostage mo ang mga complainant, civil society, di ba? Marginalized sector, at saka yung mga katolikong kaparian at mga abogado. Yan yung complainant Under the rules, 10 days lang yan. 10 days sa'yo, 10 days sa speaker, diretso sa majority leader, public hearing ng Committee on Justice. Abay, until now, nasa iyo pa rin O, Mr. Velasco, pasintabi na. Wala kang mandato sa taong bayan, hindi ka naman elected congressman Ikaw ay Secretary General lang. Ay bakit mo naman pinatagal sa opisina mo? Ay ang linaw ng sinabi ng Malacanang, hindi niya pinipigilan ang trabaho ng Kongreso. Ang sinabi ng Malacanang ni Pangulong Marcos at ni Executive Secretary Bersamin, nire-respeto ang implementation ng ating saligang batas, impeachment process. Nasa kamay ng Kongreso yan. Pero ang nangyari ay sa kamay mo tumagal. Kung anong bagal magsalita mo, yan din ang bagal ng galaw mo. Ibang klase ka rin. Yan yung mamang yan. Yan, puro interview yan. Ewan ko kung anong gusto niyang palabasin. Puro pangako, Mr. Secretary, pasintabi na po, yung taong bayan nagsalita na, 41% ng taong bayan pabor ma-impeach si Sara. Huwag na natin pag-usapan muna yung may ebidensya ba, wala. Ang pinag-uusapan dito, may yung proseso. Yung proseso, hindi mo sinusunod, Mr. Velasco. Ayan. Nakita ko na yung kapalpakan mo, pasensya ka na, pero bahala ka sa buhay mo. Kung magalit ka, wala akong pakialam sa'yo. Lusot na ho sa Senado ang panukalang kaugnay ng pagbibigay ng libreng legal assistance sa mga sundalo, pulis at iba pa na mga uniform personnel na mahaharap sa kaso. Sa gitnaan niya ito ng pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Sa botong 21 ng mga senador ang pumabor. Walang tumutol at wala ding nag-abstain. Inaproban din sa third and final reading, masisipag sila, ang Senate Bill 2814 na makikinabang sa panukalang mga sundalo, ang makikinabang ay mga sundalo, pulis, bombero, jail guard, at mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology.
Okay? At Bureau of Correction at Philippine Coast Guard. Ayan, ha? Mabuhay, meron pong libre na. Pero hindi ibig sabihin yan, libreng abogado, patuloy kayong aabuso sa inyong kapangyarihan. Hindi po ganon. Baka sabihin ng iba, yung mga eskalawag dyan, ay, gumawa na tayo ng masama. Total, may libreng abogado. Aba, hindi po pwede. May limitasyon yan. Bandang huli kayong ipakukulong talaga pag napatunayan. Ang legal assistance under the law na pinag-uusapan, yung proposed bill na yan, tutulong lang sa inyo. Pero kung kayo mismo ang pasaway, yan din ang magpapakulong sa inyo. Ayan, reminders lang. Baka akala nyo at merong libreng abogado na libre na rin kayong umabuso. Hindi po ganon. Bilang ng mga nakumpiskang baril na pinatutupad ng gun ban o COMELEC gun ban, halos 600 na ayon sa Philippine National Police. Bah, dami talagang nananadya ba kayo? January 12 hanggang June, gun ban. May lisensya, may PTC, kahit mayroong kompleto kayong dokumento mula sa krami, pero kung walang exemption, coming from the COMELEC, illegal possession pa rin yan. May problema pa rin kayo. Paalala lang, formal lang inilunsad ng Philippine National Police, PNP, ang kanilang disaster response premier sa isinasagawang ceremonial event sa Star Lounge sa Campo Crame kahapon. Ano itong ginawang ito? Layon nito anyang palakasin ang kakayahan daw ng mga pulis sa pagresponde sa mga kalamidad. Ayun. Ibig sabihin kung anong bilis ng typhoon, o halimbawa ang super typhoon, ay di super bilis din ang pulis. Kung signal number 3 ang typhoon, signal number 3 rin ang bilis ng pulis. Yan ang ibig sabihin. Sasabayan yung kalamidad. Lupit. Ang tinding hamon yan, Good luck sa ating kapulisan. Sabagay, aktibo rin sila sa pagtulong sa mga nagiging biktima ng mga kalamidad sa bansa. Pinangunahan daw po ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pamamahagi daw po ng bigas sa mga pamilya ng Laurel, Batangas. Sandali, baka makulayan ito. Kung mo Laurel ka, Laurel, Batangas ang inuna mo, Ano ba ito? Hindi ba ho? Baka ho kapangalan lang. Na sinalantaan noon daw ng bagyong si Christine. Umabot daw ho sa kabuang 4,000 metriko na tonelada ng bigas o katumbas ng 100,000 sako na ipamamahagi. Sinabi ng kalihim na sa bayan daw po ng Laurel. Ayan Sinabi ni Laurel na sa bayan ng Laurel, isa sa mga grabing tinamaan ng bagyong si Christine. Marami pa anyang pamilya ang nangangailangan ng tulong at permanente ang anyang tirahan ang mga tinatawag na pinamamahagi ng donasyon na nagmula sa South Korea. Layo pa ng pinanggalingan ito. Sa ilalim ng Third 3 program daw po ng ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve. Isipin mo, imported pala ito, So wala akong kaugnayan yung Laurel sa Secretary Laurel. Talaga mayroong kaming bayan sa Laurel. Ako kasi isang Batanggenyo rin po, pero hindi naman ako taga Laurel. Meron ho talagang bayan ng Laurel diyan sa Batangas. Ayan. Kaya lang ho yung ating secretary ay Laurel. Kaya lang junior naman. Ayun naman bayan sa Batangas, hindi junior. Hindi naman senior yon. So walang kaugnayan siguro talaga. 9:47 po na umaga, tuloy-tuloy ang mga kaganapan dito sa ating bansa. Okay? Talent pin ng mga influencer at celebrities. Celebrities na ho. Ito yung mga papogi at saka pabida. Paganda. Na nangangampanya para ho sa ilang kandidato at iba pang platforms. Ipinasasama daw po ng COMELEC sa Statement of Contribution and Expenditure o tinatawag na SOSE. Ganon. Ibig sabihin yung mga vlogger, may influencer na nababayaran, ginagamit na mga politiko, ideklara nyo yan. Kasi pag hindi nyo dineklara sa SOSE yan, baka kayo maban sa eleksyon. Number 1 po pinagbabawal yan. Kailangan ang lahat ng gastos at donasyon, ideklara before COMELEC. Kung halimbawa ang natanggap nyo donasyon ay 1 bilyon, pero ang nagastos nyo ay kalahating bilyon lang, di ideklara nyo yung kalahating bilyon na income, tapos babawasan yan ng tax. Bayad kayo ng tax sa BIR. Walang problema yon. Pero pag tinago nyo yun at nalaman ng COMELEC, yan ang ground for disqualification or ban para sa anumang public or election sa darating na panahon. Ganon pong kasensitive ang SOSE na tinatawag. Alam niya ng politiko. Pag hindi mo alam yan, huwag ka ng kumandidato. Alam din niya ng mga political party. Pag hindi nyo alam yan, wala kang kakwenta-kwentang party. Ang alam nyo, partihan lang. Ay iba yun. Pagka partihan ang alam ninyo,
sakang ko nga kayo pupulutin at kakasuhan pa kayo, ha? J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, may report, dalawang libran, dayuhan ito. Lebanese, akala ko Lebanese, ano ha? Nasunod daw ang sangkot sa black dollar scam. Bakit ba mga ito pupunta rito para lang mag-scam? Yung iba nagpupunta rito, espiya. Yung iba naman, scammer. Ayan o, nahuli na ni General Torre ng CIDG. Narito ang live report. Partner, na-aresto na nga ng mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ang dalawang Liberian national dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa black dollar scam. Ito ay isang uri ng scam kung saan nagbabayad ang biktima para bumili ng kemikal para gawing dollar ang markadong papel. Sa ulat mula kay CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nahuli ang dalawang suspect sa entrapment operation noong Enero at 31 sa isang hotel sa Barangay Kamuning sa Quezon City. Nag-ugat ang pag-aresto matapos na ang reklamong natanggap mula sa biktima na nang-engganyo ang mga suspect na bumili ito ng black dollar. Bumili ang biktima sa halagang 1.7 milyon o halos 2 milyong pisong halaga ng black dollar na napag-alamang peke pala. Ayon sa CIDG, ang mga naaresto ay miyembro ng Black Dollar African Criminal Gang na nag-ooperate sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Nasampa na ng reklamong estafa, illegal possession of use of false treasury at forging treasury ang mga naarestong dayuhan. J-Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko para sa Pambansa TV sa Bagong Pilipinas. Lahat ng dayuhan na gagawa lang ng kalokohan dito, hindi kayo welcome dito. Not welcome kayo sa Pilipinas. Sana kung kayo turista o kaya kapitalista. Ayan. Pero kung kayo ay may pagka-komunista, may pagka-scammer pa ang dating nyo, hindi kayo welcome dito sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Sinampahan na ng mga otoridad na mga kasong murder at prostrated murder sa Department of Justice, sina dating PCSO General Manager Colonel Regina Garma at dating National Police Commission NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Ito yung dalawang controversial sa Quadcom hearing na involved sa napakarami hong isinasangkot sa kanila. Kaugnay nito ay ng kasong pananamba nga po sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Retired General Abogado Wesley Barayoga. May ilang taon na ho ang nakakaraan during Duterte administration. Bukod kina Garma at Leonardo, may 5 pa na iba pa ho na mga individual na kasama sa kaso. Kabilang na ho dito yung police official na sina Jeremy Kausapin at Santi Mendoza at Nelson Mariano. Ayan. Yung mga testigo, kasi lumabas ho dyan, may nagbayad, may nag-utos, may nag-hard ng killer, mayroong police din pala yung killer doon eh. Ay, nako talaga ang tindi ho niyan. Alam nyo, galit na galit ho dyan ang mga Philippine Military Academy mayors kasi nga kabaro nila yon. Isipin mo naman, retired general, abogado, tinambangan at pinatay lang dahil lang sa kung anong mga interest na ito. Ay problema, ito si Garma, itong babaeng nakikita nyo, nasa Amerika ito. Dahil tinakasan tayo, hinarang ng immigration kasi, ng Amerika, kasi wala, expired yung kanyang visa, ay kansilado na. Pero dahil mayroon pa ibang kaso na posibleng money laundering, dahil nakarating sa Amerika, yung volume ng mga dollars na binibili ng kanyang mga tauhan, gamit ang pera ng PCSO at tapos pinapadala sa Amerika. Kanyang mga gunita ay 30 milyong halaga ng 30 milyong piso, pambili ng dollar, another 20 milyon, kaya 50 milyong pesos. Na doon daw kinukuha, sabi ng testigo sa PCSO. Taya kayo ng taya ng loto, yun pala, ibibili lang ng dollar. Ayan, kaya ho, nakasuhan ng posibleng anti-money laundering law or council sa Amerika. Kaya ngayon po, nasa Amerika pa rin yan, yung Colonel Garmang yan. Garma, kinakarma na. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang batas na layunin anyang ipagpaliban ng kauna-unahang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao or BAM Region. Ayan o, pasado na. Sa naging butuhan sa plenaryo sa Senado, bumoto pabor ang 18 senador. Ayan, majority na talaga. Hatol na habang tutol naman si minority leader, Coco Pimentel.
Sa ilalim anya ng Senate Bill 2942, isinusulong daw ho ang na ipagpaliban ng 5 buwan ang halala ng BARM. Kaya ho naman, sa halip na isabay ito sa midterm election sa Mayo, pinapanukalaan niyang gawin na lamang ito sa buwan ng Oktubre ngayong taong ito. Ayun, so hindi talaga matutuloy. Pasado na si majority na yun, 18 votes. So, well, pag nalaman ng COMELEC yan, ito talagang titigil ng COMELEC. Sabi naman ng COMELEC, di ba, kausap natin si yung spokesperson, si John Rex, di ba, Rex. Sabi niya, basta mayroong batas na ganyan, abay titigil sila. Pero habang wala, ay nagpupropose pa rin sila or naghahanda pa rin. So nakatutok na lang sa midterm election. Tapos October, BARM election. Tapos December, barangay election. Talaga lang Sa panay-panayang puro gastusan tayo, puro eleksyon. Samantala, mamaya po abangan ninyo sa Bagong Pilipinas si Attorney Len Armamento. Ang ganda naman ng apelyido nito, talaga ba? Leia Armamento, Chairperson ng National Amnesty Commission para ho sa kanilang nagawa, performance ng nakaraang taon. Sa programang yan, alas 12:30 ng tanghali at inyong makasama si Weng Hidalgo at Joey Villarama. Mamaya nga po yan, alas 12:30 dito sa PTV4. Ayan, dahil dyan, wala talagang oras Hanggang dito na lamang po ang ating mga talakayan. Makita-kita tayo bukas sa PTV4, makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abilay, para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas, salamat po.